So, time check. 4:30 a.m. And niyaya ko nga yung dalawa, Kuya Sasi and Dada, na pumunta ng poultry. This is our second time na makita namin siya. And sabi ko, yung una kasi hindi kami nakapulot ng eggs, medyo na-late kami. So sabi ko, agahan natin. Alas tayo ng 4:30 para 4 o'clock nandun tayo. Medyo malapit lang naman, mga 30 minutes away. Ayan siya. So ang tawag ko, ako lang may tawag dyan na dito is Itik Village. Puro itikan nandyan. Ayan o. San Mia, yan. Or lugar na talaga yan, Manjanong. And before atin yung dita ka pala yan Yapong Ben and Mingming. So medyo familiar yaing lugar ni Kako. Ayan siya, diba? Ayan. Asikan ngan Ken. And dita ka poultry, yan yung kang Kuya MJ Poultry. Ayan, at malago na yung malapit cooking kusina. Ba akong makautang po, tangala akong panyaling feeds. Ayan. Eto nga, nasa likod na ako. Nilakad ko yan. Truth. Ayan ni Kuya Jason. Ayan yung kang Kuya Jason naman na poultry, Papatunayan ko na nilakad ko yan. Yung poultry is around 10 feet to 12 feet siguro yung niya, taas niya. So yung kitid na yan, nilalakad ko yan. Anong palagay nyo sa akin? Ganda-gandahan lang? Ay, nako, you don't know me yet. 1,000 meter yan, nilakad ko. 1 kilometer pala. Charot. Diba? Ang bongga ko. Kaya nyo yan? Hindi. Madulas man yan. Diba? Ayun na nga. Medyo familiar nga yung lugar na yan sa akin kasi medyo nakagisnan ko siya. And ayan na ang Kuya June. Nagde-demo na siya. Dinidemo niya. Paano bubuksan? Binubuksan kasi yan. Bubuksan niya lahat. Kasi para ma-expose yung egg. Kukunin niya mamaya. Ayan, paggabi kasi binubuksan niya yan. Tapos paghapon, sinasara din niya. Para makapangitlog nga dyan sa area na yan. Nangingitlog yung itik. Pupunta sila. Dyan sila mangingitlog. Diba? Ang galing. Diba? Na-amaze din ako minsan sa mga itik. Marunong sila saan sila mangingitlog. Hindi sila mangingitlog doon. Mangingitlog sila dito mismo. Ayan. So, walang ilaw. Wala talaga palang ilaw. Akala ko may ilaw. Maliwanag. Pag poultry maliwanag. Hindi pala. Dapat walang ilaw. Ayan. So, madilim-dilim pa. Kaya medyo madilim yung video. Ayan. And konti pa lang silang mangitlog. Kinukondisyon pa sila na sa 3 weeks pa lang. So, pataas na yan. Minsan kasi 2 months silang kinukondisyon para ma-reach nila yung peak. Yung mga itik is 3,000 pieces yan. So, nag-expect akong makangitlog sila. Yung peak nila is 2.5 or 2.6 per day. Yes, per day. And then, minsan 2.2. Usually 2.2, 2,000. Sana, laging peak, diba? Ayan. At, pag nabuksan na niya lahat yan, iwan muna niya. Alam ko, maglilinis muna siya ng inumin.
medyo maliliit pa yung mga eggs. Kasi nga bago pa sila. Bagong sampa yung itik. So, ayan, diba? Kayang-kaya ko naman yan kung sakali. Ako na yung gagawa. Oh, yes! I'm a survivor. And ayan, natatapos na. Nakalimutan ko ilang slab ba tong itikan. So, yung gumawa pala ng poultry is si Kuya, Tan Makapagal. Ayan, at very satisfied naman ako dun sa pagkakagawa. And madali man kausap ang Kuya Tan. So, kung gusto nyong magpagawa, kontakin nyo siya, Tan Makapagal. Ayan, o diba? So, pagkatapos niyan, pagkatapos niyang buksan yung itlogan, lilinisin niya yung mamaya papakita ko paano niya nililinis yung inumin. Ayan, medyo maliliit pa nga yung mga itlog kasi bago pa lang and konti pa lang yan. Nag-uumpisa pa lang silang mangitlog. Kaya, konti at maliliit. Iyan yung mga reject pa. Hindi pa yan kukunin at pang itlog na maalat lang yan. Ayan, diba? Ganyan lang. Madali lang siyang gawin. So, kayang-kaya ko yan. Ayan na ang Kuya Jace. Ayan. So, higit kaya yan. Kuya Jace, hi. Good morning. Ayan. And, yan, maglinis na yan. So, maglilinis na siya. And, panglinis niya is net na may mga plastic dyan sa loob. At kailangan tanggalin ng 2 times yung inumin. Parang nagbabrush na rin siya dyan. Kailangan niyang tanggalin. Dalawang balik yan. And then, alam ko sa tanghali, nililinis din niya. Uli, yung inumin. Sabi niya, hindi ko sure. Ayan, ganyan lang. Diba? Kayang-kaya ko yun. Kayang-kaya kong tumawid dyan sa anong yan na walang hawak-hawak. Hindi kayo naniniwala. Nakita niyo ba? Diba? Kita niya, binidyo ko. Naglakad ako. And ayan na nga. Sa kabila tayo. Pala talaga pag And yung pa lang yan. Yung blue part na yan, nabubuksan yan para pag gustong maligo ba ng mga itik, gusto mong paliguan, sobrang init. So, mamaya papademo ko paano ibubukas yung alam ko lang. part na yan. Ayan, ganyan. O, diba? Itataas lang niya. Tapos, mabubuksan na siyang ganyan. Yung isang poultry, sige. Sara mo na. hindi pa masyado siyang modern. So, wala siyang ganyang bukas-bukas. So, hindi rin sila naligo. Mabaho yung itik doon, hindi naliligo. Artista ka na, Kuya Jude. Ayan ang Kuya Jude. Taga-Samar pala siya. At meron siyang isang anak. Nandiyan din yung asawa niya. Kasama niya. Meron silang isang room dyan. Maliit na kitchen. Ayan. Ayan, habang naglilinis siya, bumaba nga ako. Nakita ko kasi parang familiar damo na to. Parang medicinal plant yan eh. Research ko muna kung anong plant yan, anong damo yan. Marami kasi dito sa poultry. Baka may mangailangan, di ba? Free. Alam ko medicinal, medicinal sa dulo mo plant. Oy, Sasi. Dulo tayo. Ayan, tinawag ko na sila. Na sila. Pupulot na sila ng egg at para ma-experience nila. Sa labas kasi sila. Hindi nila ma-take yung amoy. Oh my God. Ay, nako. Hindi nila matagalan. Kasi medyo mas
mabaho yung itik pagkakasampa lang. Bagong sampa. Mas mabaho yung nila, tae nila. Ito masasanay ka rin ako, Diyos ko. Perfume to my nose. Hindi ko na pinagpapapansin yan, mga ganyan-ganyan. Ayan, di ba marunong na yung aking mag-ama. Magpulot ng egg. So, ready na. Okay. Ready na. Ready na. Ready ka na, be. Ayan. So, yung kagandahan dyan, mas maganda to. Medyo modern na. Waist level yung paliitlugan. Unlike dun sa una na nasa floor siya. At medyo presko to kasi meron siyang, sa baba na hangin-hanginan pa. And pinapalit ko yung yero ng asbestos ba? Asbestos ba yun? Yung matigas? Yung parang semento na yero? O yun kasi medyo yung poop ng itik mainit. Mainit yan na madaling rust yung yero. So, madaling masira. Mga 3 years magpapalit ka na ng yero uli. Oh my God, diba? So, kung yan, nagdagdag lang ako ng konti dun sa kontrata para palitan niya yung ganyan, asbestos. Medyo malutong yan, pero wala namang halaman dyan na matutumba. So, hindi ako natatakot na masira. Merong isang din dyan, ginaya ko. Asbestos din yung yung yero niya. Yun yung sinuggest ni Kuya MJ na ka na. Kasi yung sa kanya nga, nagkakalawang. 3 years magpapalit or yun, naka balot ba ng lona para hindi masyadong masira yung bubong. Pero nasisira pa rin kasi makalawang, mabilis magkalawang. At least dito, dun sa yero na yan, hindi magkakalawang. Okay. Ayan nga. So, master na nila yung pagpupulot ng eggs. And medyo madali dito kasi waist level yung waist level yung itlugan. Diba? Marunong na yung jowa. Diba? Pwede siyang mag-retire. Bata ka pa. Wag muna. I love Qatar. Practice lang. Wag muna. Kahit may gera doon, love ko yung Qatar na yan. Ayun pa, kaya nagmamadali ako. Dapat hindi muna niya papatapos yan pag bili namin ng lupa dyan. Dapat, muna, 1 year. Kaya lang pinatuloy-tuloy ko. Di is ganda. Kasi nga, yung sitwasyon din na hindi naman habang buhay, nandun kami and any moment, tatanggalin siya sa trabaho nang hindi namin alam, di ba? Ganun dun. Anyway, ayan na nga yung kwento. Ayan, napabilis nga. Gusto ko mga 3 ganyan. So, nakadalawa na. Isa na lang. Isa pa, sana, after 4 years or 3 years, bawi muna. Sana ito medyo makabawi. Ayan. Diba? After nyan, edi tapos na. So, hayaan muna niya yung nakabukas ng ganyan. Ang nakasara sa cage, sa itlugan.
Tapos mamayang hapon, bubuksan niya. Hindi na yan papakainin kasi maglalagay na siya ng pagkain dyan. Auto feeder yan. So, kung gusto nilang kumain sila. Hindi yung parang na may oras. Basta umaga, maglalagay na siya ng pagkain. And then, kakain naman yung duck pag gutom yung mga yan. Ayan, di ba? Ang ganda naman ng kulungan ngayon. Thank you, Kuya Tan. Nakaano pala sila ngayon, 223. Yesterday daw naka 200. So, konti lang yung sulong. Sana sumulong na siya for this month para makita ko yung pick nila. Ayan, so magpapakain na yung kuya. Sa isang sako, 4 na slab yung mapapakain niya, malalagyan niya ng feeds ba? Pellet. Ayan, di ba? Ang ganda-ganda naman ng gawa ni Kuya Tan. Natawa naman ako. Thank you, Kuya Tan. Ayan, di ba? Mauubos yung isang sako sa 4 na slab. Yung slab, alam ko, yung laman niyan is, ilan ba? 50? Or 50 na ducks? Hindi ko sure. Aalamin ko pa. Next time. Hindi ko pa masyado siyang nakakausap. Na lagi kami nagmamadali pag dumaan kami. So, second time namin, magmula nang dumating kami. Yung una, sinilip ko lang. Hindi kami nangyalam sa operation. Dapat pala dalawa lang. Diba? Ayaw nilang maglagay yung dalawa. Lumabas na sila. Kasi nga nababahuan sa itik. Hindi masanay yung mga yan. Baka arte. Ako, Diyos ko. Kala nyo lang maarte ako. Pero hindi naman. Kaya kong gawin yung ginagawa ni Kuya. Madaling-madali. Diba, natatakot sila sa akin. Na-stress sila. Lalo na binibidyohan ko sila. O ganyan yung itsura ng yero niya. Asbestos. So, yung parang parang matigas. Nababasag yan. Yun lang. Nababasag siya pag wala namang puno-puno. Paano siya mababasag? Ayun na yung dalawa. So, tapos na kami. Yan. Naghihintay sila. So, POV. Point of vlog. Another day. Charot. Another vlog.